Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking garden tour. Ano po nating tignan ang aking mga kalabasa ngayon. So tignan po ninyo, malaki na at magaganda ang kanilang mga dahon. Walang mga dilig-dilig muna yan kasi nga alam nyo na dito pagka March or April. Nako, Diyos ko, wala man lang kaulan-ulan. Tignan nyo guys, oh. Mabuti na nga at dilig-diligan ko yung aking tanim dyan. So, nandyan yung ating patani. Ayan siya. At tignan nyo guys, oh, napaka daming mga dahon ng mga tuyo. Mga tuyo-tuyo. So, yung pagdilig ko dyan ay mano-mano lang. Dinidiligan ko lang siya sa balde. Ganon. At tignan nyo nga naman, ang hirap ng ano ngayon, Diyos ko, yung panahon dahil nga walang ulan, kawawa yung mga ano namin dito, yung mga tanim. Ang ating naman okra ay yung dahon niya, tignan nyo guys, kulang sa alaga dahil walang tubig. So, mabuti nga at medyo nadilig-diligan ko siya. So, ayan yung ating sili. Ngayon ay magtatanggal tayo ng damo ngayon. Yan ay dito lang malapit lang dito sa bahay namin yan. Ay semi-garden lang ito. Yung pinaglilibang ko lang araw-araw, ganun, binibisita ko siya, dinidiligan. So, parang ano siya lang libangan ko dito. So, ayan yung pagbubungkal ng ating lupa at tinatanggalan na natin ng damo yung ating sili kasi may masyado nang madumi kasi. Hindi yan inararo, parang ano lang siya, yung tinaniman ko lang talaga siya ng ganyan lang. Hindi kagaya ng ibang garden namin na talagang inararo. Mas maganda yung tubo niya kaysa ito. Ito kasi hindi na kasi maasikaso ng aking kuya kaya ganyan na lang yan. Pinatubo ko na lang dyan sa sa lupa. Sa lupa talaga, yun naman talaga. Sa lupa naman talaga tinatanim ang mga gulay, di ba? Sa ngayon ay wala pa ring ulan dito sa aming lugar kaya regular ko pong dinidiligan ang aking mga tanim upang manatiling malusog at sariwa. So ayan guys, ang ating tanim. So tinatanggalan lang natin ng damo. Napakadumi kasi yung bakuran namin dyan, yung tingnan nyo guys, maraming dahon, nagkakandalaglagan dyan. So ayan, maya ay susunugin ko yung iba dyan na mga dahon-dahon. Ang dami kasing mga dyan, yung mga kahoy malapit dyan na malalaki. So nagpapalit yung dahon niya. Kaya ganyan yung aking parte dyan sa sa taniman ko. So yung pagtatanggal tayo ng mga damo sa ating garden ay mahalaga po ito upang hindi maaagawan ng sustansya sa tubig ang ating mga tanim. So, ayan, sipag-sipag lang. Sipag-sipag pag may para may anihin, di ba? Unti-unti po nating aalisin ang mga damo at panatilihing malinis at maayos ang ating taniman. Sabay ganun. Kahit alam nyo na, kahit medyo matrabaho, mas maganda po ang paglaki ng ating mga gulay kapag malinis ang paligid.
So, ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo pagtanggal ng ating damo. So, habang nagtatagal po tayo ng damo, mas nagiging maaliwalas ang ating taniman at mas nakakakuha ng sapat na yung sustansya ng ating mga gulay. Kahit mainit ang panahon, ay wala pang ulan dito sa amin, tuloy pa rin po ang pag-aalaga natin sa ating garden. So, diyan napakainit. Tingnan nyo naman yung lupa. Hindi siya malambot, matigas. Kaya tingnan nyo yung pagtatanggal ko ng damo. Pero nagtiyaga lang talaga ako kasi gusto ko talagang yung mga tanim ko ay maging, alam nyo yun, yung parang makaginhawa. So, ayan, nakakaawa naman din kasi pag lalo na pinaghihirapan mo. At ay nakakaawa naman kung hindi mo sila diligan. So, ayan kasi, umaga't gabi ko dinidiligan yan. Alam nyo guys, kaya tuyo yung natin sa super init talaga. Hindi mo maintindihan ngayon ang panahon. Lalo na dito sa Isabela, Diyos ko, grabe. Ang init, super init talaga. Kaya minsan umaabot ka ng 45 degree, 48 degree dito sa amin. Super init. So, ayan guys, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilinis ng ating garden. Tsaga-tsaga lang tayo para may aanihin tayo. So, ayan guys. Unti-unti po natin linisin ang paligid upang maging maganda at malusog ang ating mga tanim. Sana po ay magustuhan niyo ang simpleng garden update na ito. So, maraming salamat po sa inyong suporta at ay hanggang sa susunod na video muli tayo. So, salamat sa inyong panonood sa ating short video na to. Maraming salamat po. Angela, God bless you.